Bilang ng mga lumabag sa election gun ban, sumampa na sa mahigit 400, kabilang ditong ilang miyembro ng law enforcement agencies at mga dayuhan. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas. Walang balak ang Philippine National Police o PNP na itigil ang kanilang Oplan Katok. Ito'y kahit pa humihirit ang Commission on Elections o COMELEC na ilatag muna sa kanila ang operational plan at i-reassess ang programang ito bago ipatupad sa kasagsagan ng election period. Naniniwala kasi ang COMELEC na maaaring maging mitsa ng pananakot ng ilang kandidato o magamit ito sa politika. Pero ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, tanging ang mga gun owners na pasuna ang lisensya ng baril ang kanilang kinakatok upang ipaalala na kailangan na nilang mag-renew ng lisensya. Harassment. Ang kinakatok lang po namin yung mga unregistered firearms. Hindi po lahat ng bahay kinakatok namin Yung may mga baril na hindi po na rin-register kasi gusto namin i-account. Kasi kung hindi mo ma-register, we have to get it. Yun yung baril na yan. Kasi, di ba, may mga tao dyan, nalilimutan nila. Asa na yung baril? That's the purpose ng katok. Giit ng hepe ng pambansang pulisya, hindi ipinagbabawal sa kasagsagan ng election period ang pagsasagawa ng Oplan Katok. Ayon sa PNP, walang dapat ikabahala ang COMELEC sa ginagawa nilang Oplan Katok dahil normal procedure lamang ito. Magkaganon pa man, handa daw ang PNP na makipagpulong kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia para ilatag ang proseso ng Oplan Katok. No, we need to discuss with the chairman kasi po yung normal police duty po natin yan. And remember, ang firearms po nagagamit po sa violence yan. Sumampa na sa mahigit 400 na aresto ng PNP kasabay sa pinatutupad na nationwide COMELEC checkpoint para sa nalalapit na halalan. Batay sa datos ng PNP, nangunguna pa rin sa bilang ng mga naaresto ay sibilyan mula sa NCR na umaabot na sa mahigit 100. Sinundan ito ng ilang security guards, PNP, AFP personnel at iba pa. Kaugnay nito ay patuloy din ang pagtaas ng bilang ng baril na nakukumpiska ng mga otoridad. Sumampa na ito sa mahigit 400 na kinabibilangan ng iba't ibang kalibre ng armas. Nananatili naman sa 7 ang suspected election-related incidents. Ryan Lasigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.